Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron ulit tayong ginagawa, big body. Okay, taga-Caloocan ng ating big body mga bossing. Syempre, yung mga ginagawa na natin sa big body, ang binigay nating trabaho dito sa ating paboritong mga ganitong modelo, no? Okay, so meron siya kasing naka-install na serpentine na condenser. Tapos ang kanyang pan ay yung pinakang mahinang RPM pa, si 10 leads lang mga bossing. Yan yung nakakabit sa kanya. So syempre, ang offer na natin sa kanya ay laminated na condenser na at laminated na evaporator. Ayun oh, laminated na condenser mga bossing. Syempre, laminated na evaporator. Mga bossing, ang evaporator ay galing sa kanya, no? So siya may dala niyan. Tapos yung kanyang compressor, mayroon daw siyang ni-repair na compressor dahil napapanood tayo nagre-repair ng compressor, okay? So, na-repair na daw niya yung compressor, may dala siya, ayan. Ang dala niya, ang nakakabit ay ito mga boss. Tapos yun yung dala niya at ang sabi niya napalitan na niya ng o-ring to at yung inner bearing, pinamasin shop na raw niya yan. So, tingnan natin kung good nga ba. Ito kasi may wiggle na rin mga bossing, no? Hindi ko lang alam kung okay pa yung bearing. Tol, pa-check mo na lang yung bearing nito. Pa-advise na lang natin sa kanya kung sakali. Okay, yun ang ginagawa natin dito. So, dala niya ang kanyang compressor, saka ang evaporator. Sa atin na yung condenser, saka yung setup. Mga bossing, valve, dryer, at syempre yung ating pan. Yung pan natin na pinagmamalaki ay nasa na? High speed? Hindi yan. Yun nandito na flower, ano? Ito, nakita ko na. Iyon. Eto mga bossing, no. Ito yung mga kinakabit natin dyan. So napakalaki niya, napakalakas. Okay, so apat ang carbon yan. Yun nga lang, pinag-isa na lang, kaya isang high speed na lang yan, no. Okay, ayun lang ang ginagawa natin dito. Tapos syempre, yung thermostat down na convert na. Tingnan natin kung pwede pang ibalik sa original. So naka-rotary na to. Kompleto pa ba yung thermostat niya, Mel? Yung original. So try nating ibalik yung orig. Tingnan natin kung gagana siya. Kung hindi, siguro kaya kinonvert na nung gumawa dun sa ating mga mechanical na thermostat, no? Okay. Sama na lang natin mga bossing, no? Ang pagka nagpalit kayo ng ganitong evaporator sa mga ganitong evaporator, okay, magkaiba po ang ating expansion valve, no? So yung expansion valve nito nakakabit, ito na yung 134A na sinasabi ng ating ibang mga technician din at kahit tayo. So pagkaiba na ang expansion valve, syempre yung lagayan, so dapat yun yung makuha nyo rin. Hindi papasok tong inyong expansion valve dito sa inyong evaporator na to, kaya kailangan nyo pa ng panibagong expansion valve. At syempre yung fittings na isa, hindi rin papasok mga bossing, yung magiging asawa nya na nakakabit dito. So kailangan nyo pa rin magpalit ng dulo na papasok doon sa valve nitong inyong evaporator, no? O magkaiba po yung fittings nyan. O isa yan sa mga pwede pang idagdag sa mga conversion ng ganyan. Sa dulo mga bossing, meron tong 134A, meron namang R12 yung dulo. Pero same sila nung dala ng ating kliyente, no? Same nung dulo, pero itong dugtungan dito sa isang fittings ang hindi sila magkaparehas. Kaya maghihinang pa tayo ng panibagong fittings. Okay? So yun lang yung mga kasama niyan pagka ganyan ng evaporator. Pwede naman kayong mag-convert dito sa sa pinakang 1/2 kung gusto nyo yung ganitong valve ang gagamitin nyo. Puputulin nyo tong luma nyo at itatap nyo rito. Pero sa ating kasi mga bossing, hindi natin ginagalaw yung ating laminated. Kasi syempre baka may warranty pa naman o may warranty naman sa mga supplier. Masusoli natin kung may issue. Okay? Kaya hindi tayo nagko-convert dito o nagpuputol dito hanggat maaari, kung wala namang kung pwede namang sa ibang side tayo mag-convert. Kasi sayang naman kung may issue tas hindi nyo napapalitan, no? Okay? Mga bossing, sama na natin tong ating half union ng ating fittings, no? Pagka medyo matagal ng modelo yung inyong unit at laging nagkakaroon ng langis yung inyong mga dugtungan, kahit nalagyan na ng tiplon, kasi dapat din naman nilalagyan ng tiplon yung mga bossing, no? Pero kahit may tiplon na, meron ang palit ng bagong o-ring, parang nagbabasa pa rin at nagkakaroon pa rin ng palatandaan ng singaw, check nyo na lang kung may crack yung pinakang labi. Itong nakita natin dito sa kanya, may crack na mga bossing.
Iyon oh. Yun. Okay, kung malinaw ang mata ng mga timitingin dyan, isa yan sa mga nakita kong may crack. Yan. So, magkakaroon ng problema to. So, kailangan natin palitan ng panibagong half union to. Para wala na tayong babalikan sa kanya. Okay? So, check nyo lang yung mga ganun. Pag mga sa sobrang katagalan mga bossing yung baklas kabit, nangyayari dyan. Pag sumobrang higpit ng ating mga technician, pumapasok yung pinakang asawa niya, yung pinakang fittings na isa, mabubukan ng husto yan, kaya nagkakaroon ng crack. Okay? So, check nyo lang yung mga ganyan. Compressor niya mga bossing, niligtas natin, wala namang leak, no? So, sabi nga ng ating kliyente, nagpalit na sila ng o-ring. So, mukhang good naman, pero syempre, standby pressure to mga bossing. Pagka gumagana na, saka natin siya malalaman kung very good ba talaga siya. Okay? Mga bossing, ito na yung ating half union, no? So, ito yung bago natin. Ihinang na lang natin dito. Mga bossing, na yun na, napalitan na natin ng fittings yung ating mga dugtungan. Okay, so good na yung ating sa may expansion valve. Syempre, yung ating half union, good na rin. Napalitan na natin ng walang crack. Syempre, para wala na tayong problema dyan. So, kakapit na lang natin to. Okay, mga bossing, yung kanyang evaporator, siyempre testingin din natin para malaman natin kung may leak din yung ating dugtungan na hininang. Isa rito, tsaka isa dun. So clear naman mga boss. So katawan ng evaporator negative din naman. So very good. Okay. Mura lang po yung mga ganyan ngayon eh. Magkano po ito? 7? Oo. Kaya kung mapapalagin natin na kalmado yung init ng ating condenser, hindi magkakaroon ng high pressure. Paano yun mapapalagin? Mga bossing, okay na. Itong ating charging valve, napalitan ko na ng 134A na adapter, no? So, hindi na diroscast to. So, hindi na mahirapan yung ating kliyente. Hinang, sana wala naman singaw, pero goods naman. Okay, so very good. Suction, saka hotline. Low side, high side. May balak to ako eh. May balak, masamang balak na naman to. Okay mga bossing, leak test na tayo, no? So medyo maraming maglilig test, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 4 yung naglilig test mga bossing. Pagka ito yung may nakawala pa sa kanila, ewan ko na lang, no? Sigurado isa na tong malaking kalukuhan. Sa dami nila na tumingin na naglilig test dito, no? O yun na lang mga bossing, tapos sa vacuum tayo, reload tayo ng Freon, no? Konti na lang. Matatapos na tayo dito sa big body. Okay, load tayo ng Freon mga bossing. So, kinilo na nung ating mga kasama. Tingnan natin kung hanggang saan to lalamig. Sige sir, pa-start na po. Pinabago natin yung kuryente mga bossing, baliktad yung ikot. So, lahat patulak. Pati itong isang nilagay natin dito, baliktad din. So, binago lang naman yung connection ng ating kuryente. Para ma-eksakto na yung kung saan siya nakabuga. Wala naman sabit kanina yan, no? Sa mga ganitong mga boss, marami nating na-encounter nung iba, no? Yung mga nagdi-DIY.
Kagaya sa mga BIOS, lalo na sa mga BIOS, yung iba kasi mga replacement, baliktad. So, kailangan ma-check nyo muna. Kasi imbis na makakatulong o magiging maayos yung inyong sasakyan, lalong makakasira pag baliktad yung blow o yung ikot ng ating pan. Kaya dapat na-check muna bago gamitin. Pagkatapos palitan ng mga piyesa na yan, no? Napaka-importante niyan. Wait na. Aircon! Yun. Ayos naman ang hangin. Mukha naka-high speed na. Kumana na. Load. Mga bossing, kahit na may glass tayo, no, pinakamaganda pa rin kung magbe-base pa rin kayo sa load ng kilo o grams na ipapasok nyo sa system, no, para at least meron kayong dalawang basihan, meron kayong glass na titingnan, meron din kayong grams na titingnan, no. O gaya nito, meron naman tong glass. Mabula pa. Mga boss, yung original na thermostat niya talagang may problema na yung box, no. Tapos itong ating idle up niya hindi rin gumagana. Wala siyang negative na tumatakbo galing sa box. Kasi nung nag-convert siguro ng thermostat, hindi nila inasikaso yung RPM o yung idle natin. So lalagyan na lang natin. Naglabas na tayo ng panibago. Magkaroon lang to ng negative para mag-engage tong ating solenoid valve na to, no. Para magkaroon ng vacuum yung RPM natin, kasi ito yung adjustment ng ating minor ng aircon. Okay, so hindi natin mabubuhay yun, pero mapapagana natin yung idle up nya. Ayun na mga boss, nagbigay na ng supply to. Kanina nanginginig yung makina eh. Kahit na anong adjust dito, wala. Hindi nila ma-adjust, no, kasi nga walang kuryente to. So ngayon okay na, gumanda na rin yung minor. Rating mga bossing, 32, bumababa ng 30. Tapos ang high side natin 150, tumataas konti yan dyan. Nag-automatic mga boss, nag-off. Ang hindi ko lang gusto talaga sa mga mechanical na thermostat mga bossing, pag nag-off medyo matagal bumalik, no. So parang mga nasa 20 segundo lampas, parang mga 25. So dapat mga 15 lang babalik na siya. Kaya nangyayari medyo nababawasan ng lamig kaagad. Yun, bumalik na. Okay, naging gauge na. Check tayo ng lamig sa loob. Testing. Ayun ang ayaw natin mga bossing sa ating mechanical thermostat, no. Pag nag-automatic siya, tagal bumalik. Yung 10 degrees Celsius natin kanina, ang bilis siyang umangat ng mga nasa 12. So parang ang setting ng ating thermostat 10 degrees Celsius mag-o-off siya. Pero ang tagal niyang bumalik pag nag-off. Ang tagal, kaya nahihilaw agad yung lamig, no. So tingnan natin, obserbahan pa natin to kung anong magagawa pa natin sa thermostat niya, no. Pero good naman na yung lamig, nag-gist naman siya. Medyo bawas lang din yung power ng ating compressor mga bossing. Hindi ako masyado nasisiglahan doon sa compression ng compressor. Although may reading naman ng 32, pero yung high side kasi niya 150 lang lampas. So medyo kulang pa sa akin ng konti yung power, no. Okay, so magte-testing lang ako. So subukan pa natin kung hanggang saan, kasi kalulod lang din naman natin ng Freon. Tingnan natin kung magbabago pa, no. Pero nakakaabot na siya ng 10 degrees Celsius, no. Tapos nag-automatic siya ron. Okay, testing lang ulit. Okay mga bossing, final tayo ng reading natin. So yun talaga yung nakuha ng ating low side, 30 PSI, 150 high side. Medyo gusto ko sana mga nasa 175 to, pero dahil malalakas ang pan natin, tapos medyo nakukulangan ako ng konti sa sipa ng compressor, kaya medyo mas mababa, no. So check ulit tayo ng lamig. Okay mga boss, yun talaga yung nakukuha ng lamig. Nag-automatic siya kasi dyan sa 10 degrees Celsius na yan, no. So pagka nag-off, tumataas siya ng 12, no? 12, tas mag-on ulit siya. Medyo matagal nga lang talaga. Mag-a-advise na lang tayo ng panibagong thermostat, pero yun yung yung lamig na nakukuha niya.
Pero gusto ko mas bumaba pa dyan, kaso hindi natin mapapababa kung nag-o-off siya pagdating ng 10 degrees Celsius. Tapos kung mas malamig, kung mas malakas sana ng konti pa yung power ng compressor, medyo mas mabilis pa dyan bumaba, no? Okay, ayun lang mga bossing. So maganda naman ang naging improvement. Malalaman na lang natin to pagkatanghali, at syempre magpapa-update ulit tayo sa ating kliyente kung hanggang saan ba yung lamig na nakukuha niya pagkatanghali at kung ano pang mararamdaman niya, no? So yun na lang, last. So may mga pwede pa tayong i-offer na compressor dyan, yung kung gusto lang mas malakas ang power, magdidenso tayo. Pero maganda naman sa TRS na rotary, magaang sa makina, no? Kung komportable naman sila dyan sa ganyang lamig, hindi na kailangan para gastusan pa. So pero kung magpapalit din lang ng compressor, siguro ang i-advise ko na denso na tayo na 15C. Okay, ayun lang mga bossing. So subukan nating magpaalam sa ating kliyente, no? Pero yan yung nakuha nating lamig sa kanya. Yun, nag-off na naman yata siya, kasi umangat na naman siya ng 10 degrees Celsius mga bossing. Okay.